Usapang pagyaman muna tayo, pero bago po yan, paalala lang po, hindi pa po ako naging matagumpay sa pagninegosyo sa ngayon. Isa din ako sa mga naging biktima sa mga nakaraan na pandemic na wala na negosyo na lugi, pero paulit-ulit kong sinasabi sa vlog ko na huwag kayong mag-alala, hindi sayang ang mapapanood nyo. Gamit ang aking karanasan sa pagninegosyo, may mahalagang impormasyon kayo na makukuha sa mga sinasabi ko na makakatulong sa karera ng iyong pagninegosyo. Okay? Isang bagay na dapat meron ka para yumaman ay dapat matuto kang gumawa ng paraan sa mga bagay na kung ano ang meron ka. Lahat ng mayayaman ngayon, hindi sila yumaman dahil sagana sila sa kapital o sa pera. Yumaman sila sa kanilang mga paniniwala. Kasi kung babalikan ang kanilang istorya sa pagsisimula, yumaman sila dahil meron silang utak na kaya nilang gamitin kung ano ang meron sila. Hindi sila nakatingin sa kung ano ang wala sa kanila. Ang pinapaniwalaan ko, ang hindi umaasenso ay ang mga taong sobrang layo ang tingin na nakakalimutan nila na napakarami palang mga bagay na nasa paligid nila na ora mismo pwede nilang gamitin o pakinabangan, pero dahil sa sobrang layo ang kanilang tingin, naniniklik na nila kung ano ang merong pagpapala sa kanilang paligid. May mga taong nagsasabing may business idea na ako, yung iba naman nagsasabing buo na ang plano ko, kapital na lang ang kulang. Ang ganitong klaseng pag-iisip ay nakakalimutan nila na gamitin ang kanilang utak para mag-isip ng mga bagay na gamitin na kung anong meron sila. Kumbaga naka-default na ang kanilang mga utak na maghanap ng wala kahit lahat nasa paligid naman nila ay kumpleto na. Para yumaman tayo, dapat magkaroon tayo ng utak na gamitin ang lahat ng iyong nasa paligid. Huwag ka na mag-isip ng wala. Huwag ka nang mag-imagine ng mga bagay na malayo sa buhay mo. Mag-focus ka sa paligid mo kahit napakapangit niyan, napakadugyot niyan, napakadumi. Meron at meron kang magagamit na siyang tunay na kapital para umasinso. Mga nauuso ngayon na law of attraction, magmanifest ka daw. Ang problema sa pag-iisip na yan, pinapractice mo ang utak mo na mag-focus sa mga bagay na wala ka pa. Masyado mong ini-imagine ang mga bagay na wala pa sa iyo sa tunay na buhay. Nakakabobo yon dahil hindi mo tinitrain ang utak mo na mag-focus sa anong meron ka. Niloloko mo yung utak mo na meron ka ng magagandang bagay, pero ang totoo wala ka noon. Mamuhay ka sa tunay na buhay at dapat mamuhay ka sa realidad. Kung pangit ang iyong paligid, pangit yan. Damahin mo at kamuhian. Gamitin mo kung ano ang meron ka dyan dahil yun lang ang tanging paraan para makaalis ka dyan. At hindi yung mag-imagine ka dyan kasi kaka-imagine mo, akala ng utak mo na achieve na niya ang gusto mo. Ang tawag doon, self-destroying yun. Hindi nagagana ang utak mo para abutin ang mga bagay na pinapangarap mo. Dahil pilit mo nang ini-imagine na nakamtan mo na ang mga ito, na dinadama-dama mo pa. Na dapat magtrabaho ka, magsumikap ka, at huwag kang magpakapagod kakaisip at kaka-imagine. Praktisin mo ng praktisin ang iyong kailangan mag-umpisa sa kung ano ang meron ka. Kung ano ang nasa paligid mo, kung ano ang ginagawa mo ngayon, kung ano ang abot mo ngayon, kung ano ang kayang gawin mo ngayon, yan na yun mismo, wala na pong iba. Yan ang utak na dapat tinitraining sa sarili natin. Dahil yan yung utak na kailanman na hindi na uubusan ng kapital o puhunan sa mga plano niya sa buhay. Yung utak na kayang gamitin, na kung kaya gamitin kung ano ang nasa paligid niya dahil mas binabalyo niya yung present kaysa extreme future na sobrang suntok sa buwan, na sa sobrang layo, iisipin mo pa lang pagod ka na. At hanggang dito na lang muna ang video natin. Maraming salamat at nakaabot ka sa huling part ng video na ito. Paalam.